May mga tao roon na matuwid ang tingin sa sarili at humahamak sa iba. Kaya sinabi ni Jesus sa kanila ang talinghagang ito. May dalawang lalaking pumunta sa templo upang manalangin. Ang isa'y pariseo at ang isa'y maniningil ng buwis. Tumayo ang pariseo at nanalangin tungkol sa kanyang sarili. Sinabi niya, "O Diyos, nagpapasalamat ako sa inyo dahil hindi ako katulad ng iba na magnanakaw, mandaraya at mangangalunya o katulad ng maniningil ng buwis na iyon. 2 beses akong nag-aayuno sa isang linggo at nagbibigay ako ng 10 ng lahat ng kinikita ko." Ang maniningil naman ng buwis ay nakatayo sa malayo at hindi man lang makatingala sa langit. Dinadagukan niya ang kanyang dibdib at sinasabi, "Diyos ko, mahabag po kayo sa akin na isang makasalanan. Sinasabi ko sa inyo na ang maniningil ng buwis na iyon ay umuwing itinuring ng matuwid ng Diyos, ngunit ang pariseo ay hindi, sapagkat ang nagpapakataas ng kanyang sarili ay ibababa at ang nagpapakababa ay itataas." Lucas 18:14. Ang Panginoon ay naghahari, kaya magalak ang mundo pati na ang mga isla. Napapalibutan siya ng makakapal na ulap at naghahari ng may katuwiran at katarungan. May apoy sa unahan niya at sinusunog nito ang mga kaaway niyang nakapalibot sa kanya. Ang kanyang mga kidlat ay lumiliwanag sa mundo. Nakita ito ng mga tao at nanginig sila sa takot. Natutunaw na parang kandila ang mga kabundukan sa presensya ng Panginoon, ang Panginoon na naghahari sa buong mundo. Ipinapahayag ng langit na matuwid siya at nakikita ng lahat ng tao ang kanyang kaluwalhatian. Mapapahiya ang lahat ng sumasamba sa mga Diyos-Diyosan at ang mga nagmamalaki sa mga ito. Ang lahat ng mga Diyos ay lumuhod at sambahin ang Diyos. Panginoon, narinig ng mga taga-Zion at ng mga taga-Juda ang tungkol sa inyong wastong pamamaraan ng pamamahala, kaya tuwang-tuwa sila. Dahil kayo, Panginoon, ang kataas-taasang Diyos ay naghahari sa buong mundo. Higit kayong dakila kaysa sa lahat ng mga Diyos. Salmo 77:1.